Binigyan si Lockmeyer ng isang malakas na suntok at sinubukan nitong isali si Brain para sa kanyang grupo ng mga talunan, ngunit agad na napagtanto ni Brain na si Tuwari ay isa lamang ilusyon na nilikha ng manggagawa na si Succulent. Gamit ang mahiwagang kagamitan upang mailantad ang tunay na kalaban, ibinuhos ni Climb ang kanyang gayuma at nagpakawala ng isang sipa diretso sa mga itlog ni Succulent, na tuluyang tumapos sa kinabukasan ng kawawang lalaki. Sa labis na galit sa pagkawala ng kanyang kasama, sinubukan ni Zero na makipaglaban ng seryoso, ngunit biglang sumulpot si Sebas mula sa kung saan. Binaliwala ng Butler ang batas ng pisika at sinalo ang pinakamalakas na suntok ni Zero, nang diretso sa kanyang dibdib nang hindi man lang nagugulo ang kanyang kurbata. Pagod na sa pakikipag-usap, gumanti si Sebas ng isang heel drop na bumasag sa bungo ni Zero na parang bulok na pakwan, habang bumubulong siya na mas malakas lang siya ng kaunti. Bumalik sa base, iniulat ni Nabe ang labanan sa Insect Maid. Nagkunwari si Momo na galit, ngunit lihim niyang inamin na tinanggap lamang niya ang misyong ito para sa pera at para sa kanyang karangalan, habang ang nahihibang na si Evil Eye naman ay patuloy lang sa pagpantasya sa kanya. Malayo mula roon, nagtawag ng emergency meeting si Prinsesa Renner upang maglatag ng isang suicide plan na gagamit sa mga adventurer bilang kalasag. Nang binalaan siya na baka mamatay ang kanyang alagang tuta na si Climb, ngumiti lamang siya at ipinakita ang kanyang tunay na demonyong mukha, dahil plano niyang panatilihin itong sugatan upang magkunwaring isang mapag-alagang nurse sa kanya magpakailanman. Sumulong ang hukbo ng mga adventurer upang iligtas ang mga sibilyan, habang si Momo naman ay biglang nahulog mula sa langit, na nagpabagsak sa mga halimaw at umasta na parang isang hindi matitinag na bayani. Sa gitna ng kaguluhan, nakasalubong ni Brain ang nagbabalat kayo na si Shaltir at naisip niyang harapin ang halimaw na tumapos sa kanyang kinabukasan noon. Ginamit ni Brain ang kanyang sikretong teknik at nagawa ang isang napakalaking tagumpay na maputol ang dulo ng kuko nito. Pagkatapos ng isang kislap ng liwanag, ipinagdiwang ni Brain ang kanyang tagumpay na tila ba nanalo siya sa loto, bago mabilis na tumakbo para sa kanyang buhay habang si Shaltir naman, na sumusunod sa script ni Demiurge, ay hinayaan na lamang na makatakas ang mga tao. Samantala, ang pangunahing labanan ay nagmukhang isang murang dulaan kung saan nagkunwari si Momon na nakikipaglaban kay Demiurge, at si Nabe naman ay nakikipagpalitan ng mga suntok sa mga demonyo habang nagchichismisan sila tungkol sa trabaho na eksaktong parang isang coffee break sa opisina. Pinagpawisan naman ng malamig si Evil Eye habang kalaban sina Alpha at Delta, kung saan nakatanggap siya ng matinding atake at nabasag ang kanyang maskara, na tumupad sa 4 na hakbang na master plan ni Demiurge upang mag-ani ng walang katapusang kasikatan para kay Momon. Nagpahayag si Demiurge na umurong muna siya upang magligtas ng mga buhay, at ang uto-utong si Evil Eye naman ay niyakap si Momon habang tumalon sa tuwa dahil labis siyang humanga sa pambatang pagganap ng kalansay. Kinaumagahan, umalis sina Momon at Nabe patungong Irantel na nakatanggap ng karangalan at salapi. Naiwang malungkot si Evil Eye sa pangungulila, hanggang sa ipinaalala ng kanyang kaibigan na si Gagaran na mayroon naman siyang teleportation magic at maaari niyang bisitahin si Momon kailanman niya gusto, na ikinagulat ng vampira nang malaman ang kanyang sariling katangahan. Malayo naman doon, idineklara ni Aura na ang Eight Finger Syndicate ay pagmamay-ari na ng Nazarick, at ang mga natirang miyembro ay mabilis na napaamo dahil sa takot na muling maging laruan ng isang higanteng ipis. Sa wakas ay napagtanto na rin ng kalabang imperyo ang panganib, at ang magic caster na si Fluder ay nagsimula ng mag-imbestiga sa tunay na lakas ng lalaking nagngangalang Momon. Tinipon naman ng Panginoong Kalansay ang kanyang mga tauhan at nagpamahagi ng mga gantimpala para sa kanilang mahusay na pagpapanggap. Nakakuha si Sebas ng mga damit para sa kanyang kasintahan, nakatanggap si Solution ng pahintulot na paglaruan ang mga buhay na bilanggo, at ang insect maid na si Entoma ay binigyan ng pahintulot na kunin ang boses ni Evil Eye sa hinaharap. Matapos ang burokratikong gawain, nag-relax si Ain sa isang slime bath upang linisin ang kanyang mga buto, na nagpapatunay na ang kanyang pag-iisip bilang isang Japanese na tao ay buo pa rin. Ngunit ang tunay na drama ay naganap sa ibaba kung saan ipinagmalaki ni Albedo ang kanyang pambihirang bicorn kina Shaltir at Aura, ngunit napansin niya ang isang kapintasan sa panuntunan na tanging mga babaeng hindi na birhen lamang ang maaaring sumakay sa nilalang na iyon. Ang malanding babae, na dapat ay diyosa ng pagnanasa, ay napaluhod at umiyak habang inaamin na ang kanyang garahe ay hindi pa kailanman napaparadahan ng kotse ng kanyang amo. Sinubukan siyang pasayahin ni Shaltir sa pamamagitan ng pag-amin na nakipaglaro lamang siya sa kanyang mga vampire bride, na nag-iwan kay Aura na nabalisa sa dami ng walang kwentang impormasyon sa kanyang araw ng pahinga. Sa kanyang opisina,
nagkaroon ng identity crisis si Ains habang nag-e-ensayo ng mga alpha boss pose sa harap ng salamin, dahil sa takot na malaman ng kanyang mga empleyado na isa lamang siyang duwag na manager na nagpapanggap. Nang subukan niyang magbigay ng payo kina Marie at sa mga maid habang umaasta na parang isang ama, naging sakuna ang epekto nito. Ang mga mabubuting salita ay nagpataas sa nararamdaman ni Albedo na sagad sa kalangitan, dumanas ang malandi ng hindi mapigilang pagkaulol at biglang sumunggab kay Ains, agresibong sinubukang sakyan ang kalansay sa gitna ng meeting room habang pinapatumba ang mga gwardya na sumubok humarang sa magulong iyon. Kalaunan, sinubukan ni Ains na takasan ang kabaliwan sa pamamagitan ng pagpunta sa hot springs kasama ang mga lalaking guardian, kung saan ipinunto ni Demiurge na palaging hubad si Cocytus, na nagbigay ng kahihiyan sa higanteng insekto. Ngunit ang kapayapaan ay naging panandalian lamang, nang marinig nilang sumisilip ang mga babae mula sa kabilang panig ng pader. Desperado na sinubukan ni Albedo na umakyat sa pader para lang masilayan ang naglalakihang buto ng Panginoon, ngunit ang ending ay na-trigger niya ang mga security golem na umatake sa mga bastos dahil sa kawalan ng tamang asal sa paliguan. Patuloy namang nagdurusa ang ating bida sa pinakamalalang impostor syndrome sa kasaysayan ng anime, habang inaanunsyo ni Demiurge sa lahat ng mga NPC ang dakilang planong master para sa pananakop ng mundo. Walang ideya ang ating bida kung paano sila nakarating sa impormasyong iyon, ngunit tumangon na lamang siya, eksaktong kagaya mo kapag nagpapanggap na nauunawaan ang leksyon sa klase. Dahil si Demiurge ang pinakamalaking fanboy sa buong mundo, isinusumpa niya na ang pagliligtas sa Karn Village ay isang magandang hakbang ng kanyang Panginoon, kaya tinanggap na lamang ng kalansay ang papuri habang balot na balot ng pawis sa ilalim ng kanyang kawalan ng balat. Samantala sa Karn Village, ang probinsya ng si Henry ay nagpapalakas ng katawan, at pinaliligiran ng isang grupo ng mga goblin na nag-aaway kung sino ang makakapangasawa sa kanya. Ang pambato sa pagiging hangal na si Fire ay ginugol ang buong gabi para maglabas ng malagkit na likido at nakatulog ng nakasubsob ang mukha sa mangkok ng sabaw, na nagpapatunay na bigo talaga ang diskarte niya sa pagpapakilig sa kanyang amo. Sa gitna ng kanilang paghahanap ng mga halamang gamot sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang sugatang batang goblin na takot na tumatakbo mula sa isang demonyong aso na kung tawagin ay Barghest. Sa halip na tumakbo, napanindigan ni Henry ang kanyang tungkulin, inutusan ang kanyang mga berdeng kaibigan na ilagan ang mga atake, at tuluyang pinuksa ang halimaw. Sinamantala naman ni Fire ang pagkakataon para ibuhos ang kanyang bagong lilang likido sa bata na nagpagaling agad sa mga sugat nito. Matapos nito, ibinunyag ng nailigtas na paslit na ang higante sa silangan at ang demonyong ahas ng kanluran ay dumating para umatake sa lugar, kaya naman ang mapayapang panahon sa liblib na nayong ito ay tuluyan ng naglaho. Bigla namang sumulpot ang baliw na katulong na si Lupus Regina para bigyan ng atake sa puso ang mga taga-nayon. Matapos marinig ang balita, nagpa siya ang probinsyanang si Henry na kumilos bilang isang malakas at independent na babae, at tumangging tawagan si Daddy Momonga para malutas ang kanyang mga problema. Iniabot naman ni Fire ang kanyang lilang likido sa katulong, at binalaan ng mga goblin ang paslit na si Ago na si Lupus Regina ang tunay na panganib dahil ang katinoan nito ay kapantay lang ng isang asong ulol. Nang gabing iyon, ipinahiya ni Henry ang 5 ogre sa pamamagitan ng pagpilit sa mga higanteng ito na lumuhod at magmakaawa ng katapatan, bagay na gumising sa mga fetish na hindi man lang nila alam na mayroon sila. Kinabukasan, nagtungo siya sa lungsod upang magbenta ng mga halaman, ngunit naging matakaw ang mga gwardya sa dala niyang sungay at sinubukang ipakulong ang kawawang babae sa paratang ng pagiging magnanakaw. Sa kabutihang palad, ang ating poging bida na si Momon ay biglang lumitaw para iligtas siya mula sa mga kabalyero, kaya ligtas na nakabalik ang babae sa probinsya. Matapos niyang ibili ng mga bagong laruan na bakal ang kanyang mga alagang goblin, ang antas ng pagiging tanga ng mga ito ay umabot na sa kalawakan. Gusto na ngayon ng buong nayon na ibuto si Henry bilang kanilang bagong pinuno, at habang nanginginig ang kanyang mga binti sa kaba, humingi siya ng payo kay Lupus Regina, na ang tamang isinagot ay pare-pareho naman silang lahat na bigo kaya walang may pakialam. Ngunit sa sandaling tumalikod siya, ibinunyag ng baliw na katulong na ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang ngiti ay ang hindi mapigilang pagnanais na makitang masunog ang mapayapang nayong iyon upang matikman ang kawalan ng pag-asa ng lahat, na nagpapatunay na ang Nazarick ay kumukuha lamang ng mga taong nangangailangan ng matinding therapy. Sa wakas ay nagtrabaho na rin ang HR ng Nazarick nang ipatawag ng ating kalansay si Lupus Regina sa kanyang opisina, at binigyan ito ng pinakamatinding sermon sa kanyang buhay dahil sa pagtago ng impormasyon. Isinumpa ng katulong na akala niya ay mga laruan lamang ang mga tao doon,
kaya napilitan ang Panginoon na mag-imbento ng isang henyong paliwanag tungkol sa kung paano naging napakahalaga ng Goblin Tamer sa kanyang pangmatagalang plano. Sobrang kinilig ang katulong sa katalinuhan ng kanyang amo kaya nagsimula siyang humanga, kaya kinailangan pa siyang sampalin sa mukha ni Narberel para magising sa katotohanan. Upang personal na ayusin ang problema, dinala ng kalansay ang Dark Elf na si Aura patungo sa kagubatan. Sinugod nila ang kuweba ng lokal na pinuno at natagpuan ang higante ng silangan, na isa lamang madungis na ogre na may negatibong utak, at ang ahas ng kanluran, isang invisible na butiki na agad na napaihi sa takot. Sinubukan ng ogre ang kanyang swerte sa isang patas na laban, ngunit ipinahiya ng bida ang halimaw sa pamamagitan ng pagbali sa mga tuhod at panga nito gamit lamang ang isang simpleng patpat, habang sinasakal naman ni Aura ang duwag na ahas at kinakalagkad ito sa sahig na parang isang sako ng basura. Napagod na ang kalansay sa gawaing ito kaya naman ginamit niya ang kanyang aura at pinatay ang buhay ng ogre at ng lahat ng mga kasama nito sa isang kurap ng mata. Nang makita ang malagim na patayan, agad na itinapon ng naga ang lahat ng kanyang pag-asa sa putikan at sumumpa ng ganap na katapatan. Pagbalik sa kastilyo, pinaplano na ng Panginoon ang susunod na mga pagsubok para sa kanyang baliw na katulong, kasabay ng desperadong pagpapatunog ng mga kampanang pangbabala sa Karn Village na nagbabadya na ang totoong gulo ay sa wakas ay kumatok na sa kanilang pintuan. Masaya na nagpapahinga si Jugum sa watchtower nang napagtanto niya na ang nayon ay malapit ng kainin ng isang dambuhalang grupo ng mga ogre at naglalakihang ahas.